Ang huling 4 na araw ko sa probinsya namin sa Mindanao kasama ang aking pamilya. Ito yung mga huling araw ko dito sa aming probinsya na sobrang sinusulit ko na yung mga huling araw na to kasama ang aking pamilya. Kasi pagkatapos ng 4 na araw na to, muli ko na naman iiwan si mama dito sa probinsya at babalik na naman ako sa Saudi Arabia. And one thing is for sure, taon na naman yung bibilangin namin bago kami magkita-kita muli. At wala din kamalay-malay itong baby girl ko na in a few days more, hindi na niya naman makikita si Tito Daddy. Isa din ito sa pinakamahirap sa pagiging isang OFW. Yung galing kang vacation, tapos babalik ka ulit, tapos iiwan mo sila ulit. Yung mama ko nga, 10 araw pa lang yung natitira sa vacation ko, hindi na makatulog at umiiyak na. Iniisip niya kasi sobrang tagal daw nung 2 taon na hindi niya ako makikita. At para akong magulang na nagpapaliwanag sa isang bata. Ipinapaliwanag ko kasi sa kanya na, Ma, sobrang bilis lang nung 2 taon. Makikita mo na ako ulit at mayayakap mo na ako ulit. Pero wala naman siyang magagawa or wala din akong magagawa para hindi bumalik sa abroad. Kasi sobrang napakapayak pa ng pamumuhay namin at hindi ko pa ito nababago. Which is alam ko naman na mababago ko ito in the future. But for now, mangunguha muna ako ng avocado. Hello mga bade. Ako nga po pala si Hisam at isa po akong OFW sa Saudi Arabia at kasalukuyan akong nandito ngayon sa Saudi Arabia. Itong video na to ay 1 taon na itong mahigit sa aking gallery at ngayon ko lang din ito na-edit. Si Una, si Rosmar. Gagawan ko dito na maliit na kubo. Oh my God! This is amazing. Ha? It's design. Pero yan ako. Sumalinis. Tingare, katay na mo. Uulitin ko po, last year pa po yung video na ito at ngayon ko lang po ito na i-upload. Habang binu-voice over ko po yung video na ito, kasalukuyan po akong nandito sa Saudi Arabia at nagtatrabaho ako bilang isang merchandiser. Hindi ko lang magawang hindi i-upload yung video na ito kasi para sa akin, isa ito sa pinakamagandang memories ko nung nag-vacation ako doon sa amin. Katuwaan lang actually yung mga videos na ito kasi hindi pa ako masyadong nagbablog nito. Kung mapapansin ninyo, yung recording ng video na ito ay sobra napaka-raw at saka napaka-random. Wala lang actually appearance dito si mama kasi hindi siya sumama sa amin sa bukid. Madalas kasi pagka nagtutungo kami ng bukid, kasama ko yung bunso namin para mangunguha kami ng mga prutas. Ito yung kagandahan sa province namin. Marami kaming resources ng mga fruits. Yung mga tanim kasi namin dito sa probinsya, taon-taon naman kasi siyang namumunga. Depende na lang yun sa klima. At tuwing nandito nga ako sa probinsya, kada pupunta kami ng bukid, talagang may dala talaga akong sako. Kasi lahat na nakikita kong prutas sa bukid, inaakyat ko. Masarap mamuhay dito sa probinsya, kaya lang, mahirap din. Lalo na pagka wala kang source of income. Hindi naman pwedeng magprutas-prutas ka na lang palagi. Hindi mo rin maaasahan yung pagbubukid kasi mahina yung progress. At kinabukasan nga ay bumiyahe naman kami patungo sa aming kamag-anak sa kabilang side ng mountain. Meron kasing family meeting na kailangan namin atinan ni mama. Nakakalungkot lang kasi isa si papa sa nag-organize ng mga ganitong meeting ng family. Pero since namatay na siya nung nakaraang araw lang, kaya hindi na siya makaka-attend, kami na lang ni mama. Sa mga new followers ko nga pala na hindi pa nakakapanood nung last videos ko nung nag-vacation ako last year, kaya ako napauwi ng maaga kasi namatay yung papa ko and suddenly hindi ko rin naman siya naabutan. Ito nga pala yung araw-araw mo na makikita sa probinsya namin. Sobrang napakaganda at sobrang napaka-relaxing. Alam mo ito yung perfect place to skip the noise from the city. Alam mo yung tipong sobrang pagod ka na sa routine mo sa syudad tapos gusto mong mag-relax. Nako, sasabihin ko sa iyo, this place is perfect for you. Pag nandito ka sa lugar na to, sobrang mag-healed lahat ng sugat ng puso mo or sa isip mo. Basta, para kang nare-refresh talaga. And 2 araw na lang pala ako dito sa probinsya tapos babalik na ako. Iiwan ko na sila. Kaya pumunta na naman kami dito sa bukid para mag-food trip. Dito kasi sa bukid, ang dami makakain dito. Halos nandito lahat ng tanim. Oo nga pala, yung mga kasama namin dito ay mga kapitbahay namin. Sumama din sila sa amin sa bukid. Kung sa syudad kasi, ang tambayan natin ay mga mall para malamigan tayo. Dito sa amin sa bukid kasi sobrang lamig dito. Tapos, ang binabalak naman namin ngayong araw ay mga harvest kami ng fresh na mani. Yes po, marami din po kaming tanim na mga mani dito. Kaya pagdating harvest na, talagang
Nang-harvest talaga kami para kainin, hindi para ibenta. Kaya lang hindi rin biro magtanim ng mga ito Yung mga sinasabi nila na pagka nasa bukid ka, basta masipag ka lang, hindi ka magugutom. Which is totoo naman po yun, basta masipag ka lang magtanim. Kaya lang, hindi porket nasa bukid ka naman ay wala ka ng kalaban. Marami kang kalaban din. Isa na doon yung pagka nasalanta ng bagyo yung tanim mo, o syempre, hindi na yun makakabunga. Tapos meron pang mga peste. Kunyari, pagka nagtanim ka ng mani, hindi naman masisira ng hangin o bagyo yan pero masisira talaga ng mga dagayan. Lalo na yung mga dagang dalawa ang paa. Huy! Baka hisam yan. Totoo yung mga badi. Malaki ang pinsala namin sa tanim ng pinsan ko. Kasi supposedly, i-harvest pa yung mani na to after 2 weeks pa. Pero dahil pabalik na nga ako ng Saudi, tapos sabi ng pinsan ko, hindi man lang ako nakatikim ng mani na fresh. So kaya ayun, sabi niya, mag-harvest na tayo para makatikim ka naman. Pero saktong-sakto lang din naman, hindi pa masyado matigas yung bunga ng mga mani, pero pwede na siyang kainin. Shoutout ko din pala itong pinsan ko na sobrang napakabait, sobrang napaka-the best ng taong to. Siya yung sandalan namin nila mama palagi. Isa din sa the best part dito sa bukid namin ay yung lawa na to, yung maliit na sapa na to. Sobra, ang dami pang isda dito mga bade. Tapos pwede to siyang liguan, sobrang linis ng dumadaloy na tubig dito. Nalala ko nung mga bata pa kami, tapos dito kami madalas nagsuswimming. Sobrang lamig ng tubig na to actually. Tapos sa mga gilid-gilid neto, meron pa siyang mga tubig-tubig na yung galing sa lupa, tapos pwede yun siyang inumin. Kagaya neto, dito sa pinaghuhugasan namin ng mani, naiinom yung tubig na to mga badi. Tapos wala din namang proper na bahay dito sa bukid namin mga badi, kasi isang kubo lang yung nandito. Kumbaga pumupunta lang kami dito para mag-food trip or para magluto ng kung ano-ano, tapos uwi din naman ng bahay. Malapit lang din naman yung bahay namin dito. Nilalakad lang, mga 5 minutes lang ganun. At lahat ng mga alaga naming hayop, dito rin namin iniiwan sa bukid. Matapos ng pang-harvest namin ng mani, nilaga na din namin ito kasi sobrang sabik na akong makakain neto. Almost 10 years na din ako hindi nakakain ng fresh na mani na gaya neto. Sobrang sarap neto. Dito kasi sa Saudi Arabia, wala ka naman mabibiling mani na ganito. Tapos ito, from the lupa pa talaga siya to the kitchen. Diba? Hanggang sa inabot na din kami ng ulan dito sa bukid at dahil ang liit lang din naman ng kubo dito, ganyan na yung mga forma namin. Basta kung saan-saan na kami pumuesto. Kinabukasan ay nagtungo naman ako sa graduation ng aking kapatid. Ito na yung pinaka-last na activity ko dito sa aming probinsya. Ang umatay ng graduation ng aking kapatid. Sobrang nakaka-proud kasi isa na siyang ganap na criminology. I mean, finally, may kapatid na kaming pulis. Pwede ko nang masabi na, yes! Nagawa natin, bro. Tumarumbong Johanber G. Dabuan Kapatagan. Hindi man ako nakapagtapos sa aking pag-aaral, pero at least unti-unti nang nakakapagtapos ang aking mga kapatid. Oops! Huwag ka muna mag-scroll down kasi meron akong good news sa'yo. Huy! Isa ka bang OFW dito sa Saudi Arabia at gusto mo maging certified caregiver? Dahil kung oo, naku, madali lang yan. Alam mo ba na sa loob lamang ng 2 buwan, pwede ka na maging certified caregiver at magkaroon ng chance na mag-apply sa ibang bansa o sa anumang bansa na nangangailangan ng professional caregiver? Paano? Siyempre, tutulungan ka ng Doctor Care Training Center sa abot kamay na halaga. Sa halagang 2,900 riyals lang, pwede mo nang ma-achieve ang tamang pag-aalaga para hindi ka naiwanan. At ito pa ang isa sa good news. Dati-rati sa Riyadh at Jeddah lang sila pwede ma-avail. Ngayon, magbubukas na sila ng kanilang bagong branch dito sa Dammam, Saudi Arabia, Eastern Region. Kaya ano kung inaantay mo? Kung isa kang OFW, kagaya ko dito sa Saudi Arabia, naku, magpa-register ka na gamit ang aking codename na Hisham para maka-avail ka ng 100 riyal discount. Paano mag-register? Simple lang, i-click mo lang yung link dyan sa comment section para makapag-register ka. At huwag mong kakalimutan gamitin yung ating codename na Hisham para maka-avail ka doon sa 100 SR discount. So paano ba yan? Kita-kita tayo doon. See you there!